Mga buhing santos, welcome sa atong tulumanon CFD Defend Against Satanism, Do All Sanctifications. Welcome sa atong nining millennial documentary discussion. Nining higayuna karon ang atong paghisgutan mao anus aba mawala kining gitawag og nagkadaiya nga mga kalamidad. Mao kini agatong paghisgutan karon og kining nagkadaiya nga mga bagyo, mga super typhoon, kining nagkadaiya nga mga linog, kining mga buhawi, kining mga sunog, ug uban pang mga fire, kining mga kalamidad. Dunay duha kini ka klase, no? Man-made o kining by nature, o kini mao ang gitawag og acts of God. So ang most common ini mao kining mga linog, no? In fact, naa kana sa Revelation 16 verse 18, no? 17, 18 to 20. Nga na diha ang labing dako nga linog nga manghitabuon niya niining kalibutan karon. Unya, nausab kana gipadayag sa Ezekiel 13:13. Din gitinaw ni propeta Ezekiel nga tungod sa kasuko sa Dios nining puntuha dunay nagkadaiya nga mga linog. So ang pangutana karon nga atong paghisgutan mao, anus aba mawala kining mga linog? Anus aba mawala kining mga kalamidad, mga bagyo, buhawi, ug uban pa nga makahatag og kadaot sa atong mga kaigsuonan. Now, do na ba'y katumanan nga matapos kini? Yes, naa kana gi padayag. The end of calamities. Calamities will come to an end when God establishes His new kingdom. Kining iyang hingpit nga paghari sa Dios. So ang pangutana karon mao, anus aba ang hingpit nga paghari ni Kristo? Muna. So, makaabot ba kita niini? In other words, ang hingpit nga paghari ni Kristo, the Christian kingdom, it will bring the final end to all the pains, sufferings, and sorrows on earth. So, ang hingpit niya nga paghari ni Kristo, the perfection, the Christian kingdom, mao ang katapusan sa tanang klase sa mga pag-antos nining kalibutan. Matapos kining tanan. O nga kana sa Revelation 21 verse 4, unsa may giingon sa gipadayag 21 versikulo 4. Niya ang giingon nga that will happen in the new heaven and new earth, bag-ong langit o bag-ong yuta. Ug na kana sa Revelation 21 verse 4, diin nag-ingon si San Juan, pahira niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo, paghila o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. So unsa bay mahitabo niini? Naa pa ba ng mga kagulihang, naa pa ba ng mga linog, kalamidad? Wala na. No more crying. So dinhi gipadayag nga the teachings niini mao nga matapos kining nagkadaiya nga mga kasub-anan sa atong katilingban. No more tears. Wala na'y paghila. Wala na. Kung dunay mga linog, dunay mga buhawi, dunay mga lunok, dunay mga bagyo, uban pa, alabihan, manghilak ang mga tao. Pero may pasalig ang Diyos. Nga pag-abot na sa panahon, no more tears, wala na'y paghilak. And God will wipe every tear from human eyes. Nining putuha, wala na'y paghilak. No more death. Wala na. Death and dying will stop existing completely.
So nining punto ha, diha sa 1 Corinto 15:26, ang katapusan nga kaaway nga buntugon ni Kristo mao ang kamatayon. So sa pagbalik ni Kristo, ang kamatayon hingpit niyang mabuntog. Ngano? Ang nangamatay sa lawas, banhawon kini. So, physical resurrection. Pag banhaw na sa namatay nga lawas, then solved ang physical death. Nagkana sa Ezekiel 37 verse 1 to 14 over 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 58. So doon na nay kasulbaran sa physical death. Karon, unsa bay kasulbaran sa spiritual death? Mao na nga ang kasulbaran sa spiritual death, buhi ta pero patay sa kalagnog kahimtang. Na sa Catechism for Filipino Catholics niya, Catechism for Filipino Catholics, paragraph 2048. Paragraph 2048. Ug unsa bay unod niining Catechism for Filipino Catholics? Nagkanayon. Nga sa pagbanhaw nato niini nagpasabot the transformation from natural to spiritual body does not mean from material to immaterial. Wa magpasabot nga kini kung banhawon ang atong kalagnon nga kahimtang, wa magpasabot nga kining maong lawas nga madugta mahimo na kining dili madugta material to immaterial. Lahi. Unsay gipasabot niini? Spiritual here rather means that in the risen life, meaning sa atong pagkabanhaw ni Kristo. In other words, ang atong pagka-spiritual death, ang atong pagkamakasasala, banhawon kini ni Kristo. Og niini putuhan na banhaw ta. Spiritually dead, but we are spiritually resurrected. Og dinhi gipasabot nga in the risen life, the Holy Spirit dominates bodily existence in place of all the negative, death-dealing forces that operate within our earthly time and space. So mahitabo nga kung mabanhaw ang atong kalagnon nga kahimtang ngadto sa Dios, mahitabo na nga alive ta. So masulban ang spiritual death. So kung masulban ang spiritual death, unsa may mahitabo niini? Gaungan pabata sa gahom sa kamatayon. Naagi padayag ni San Juan. Kay paghitabo na niini, bungkag na ang structural sins. Bungkag ang spiritual sins. And that will happen in the new heaven and new earth. Bagong langit o bagong yuta. No more death. Wala na. Ug busa mao kini gipatin-aw nga the opposite of spiritual here is not material but whatever is self-centered and selfish, whether material or immaterial. Diha gipasabot nga mabanhaw kita gikan sa kalagnon nga kahimtang. So niini putuha karon ang atong isyu karon og pangutana, ano sa aba wala kining mga kalamidad, kining mga linog, kining mga bagyo? Mahitabo na kana assured in the new heaven and new earth. Ug busa giingon nga no more pain. Wala na. Sadness, crying, and hurt will vanish because the old world is gone. Matapos na ang daang kalibutan. Now, niining putuhan karon, how can we explain scientifically speaking? Kaya sa miyaging gabi na to, ato mang gipadayan ang mga theological, biblical reasons nga naa pa ng mga kalamidad. No? That is the sovereign disciplinary will of the Father. Maunay pagdisiplina nato. So after na niya, ngadto na sa pagbalik ni Kristo, then ang bagong langit o bagong yuta, anaan na gyud na pundar na. So pangutana, naa pa bang linog?
Na pa ba ang mga bagyo? Na pa bang mga buhawi? Na pa ba ang mga lunok? Wala na. The reason, Ezekiel 13 verse 13, the very root cause ngano nga niya kining mga kalamidad tungod sa kasuko sa Dios. Disciplinary act. Disciplinary act of God the Father. Mao kana gitawag og acts of God. So sa kini ka disciplinary sovereign will pagdisiplina nato. Karon diha sa bag-ong langit bag-ong yuta, disiplinahon pa ba ta? Dili na. Mga buhing santos. O diha sa Revelation 20 verse 4 to 6, ang unang pagabanhawon mao kadtong mga santos, banhawon kana. So maghiusa na the communion of saints, maghiusa mga buhing santos o ang mga santos nga gibanhaw kadtong mga patay nga mga santos, banhawon kana, mag-uba na ang mga buhing santos, the triumphant church, 2 Timoteo 4:8, triumphant church, ug mag-uban kini sa church triumphant. So ang church triumphant, mga masantos nga tuwa sa langit, unang banhawon ni Kristo. Revelation chapter 20 verse 4 to 6. Unya, ang mga buhing santos, hiusahon ka na ni Jesus. Diya sa iyong pagbalik sa upat kasuok sa kalibutan, Mateo 24:30 ngadto sa 31. So mao na kini ang mahitabo. Unya, naapabay disiplina, naapabay kastigo, wala na. Wala nga naman mga santos na. Mao na nga kini karon panghitabo diha sa Revelation 16 verse 17, 18, 19, 20, 21. Mao ni katapusan hunat sa disiplina nga dunay kinangiligan nga linog nga mahitabo. And that will be the final hour. Mao na ang mahitabo. And so, gigiyahan na kita sa 50 ka mga biblical bases sa atong pagpangandam niini. Una, mudunggo na kita sa new heaven and new earth. Wala na'y mga kalamidad. Ug busa, how will we explain ngano nga wala na'y kalamidad? Niya, ato nang kwaon ang gipasalig na kaninyo ang scientific proof. Unsa bay gidayag diini sa scientific explanation niya. Timan nga God the Father, ang Diyos nga mahan, sa ihang sovereign will, siya maoy as a creator. So, ang iyang sovereign will, doon na ni gitawag o creator's sovereign will. Din iyang gibuhat ang ato nga planeta, ang kining atong Earth, the third planet of the solar system. So, ang atong solar system, 9 planets, nining putuha, mao ni nahimong pattern of all the systems in the universe. Pattern ning atuwa. In other words, ang pinaka-nucleus yun, pinaka-pughat sa tanan nga mga planeta. Pila ba ka mga planeta ang gibuhat sa atong Dios? 1 septillion number of planets. So, 7 ka na, then 24 ka 0. 1 septillion number of planets. Unya nining tanan sa ato lang nga Milky Way, doon na natay mo angko na tag mga 400 billion ka mga planeta. Unya, niining tanan, o kining mga planeta, na sud ka na, no? Niining ato ang Milky Way. O kanang Milky Way, mao ni ang gitawag og galaxy. So ang pangutana karon, pila ba ka mga galaxy kining usa ka universe? 2 trillion galaxies. 2 trillion. So kining galaxies nga 2 trillion, pangutana, naglangkob kini sa in one universe. Karon ang pangutana, diha sa division sa mga galaxies, na gitawag og local group of galaxies. So, kining local group of galaxies, din appeal ang atong Milky Way.
50 ni sila kabuo. Nagkaroon kay 2 trillion man na ka mga galaxies, asa man di ay uban. So, dunay tulo ka grupo ni sa mga galaxies. So, ang una, kining ni ata, 50 ka mga galaxies, local group of galaxies, 50. Ikaduha, mao kining gitawag og galaxy cluster. So kining galaxy cluster naglangkob kini sa hundreds to thousands of galaxies. So ikaduhang division, hundreds to thousands of galaxies. So asa ba day mo tago kining trillions, kay 2 trillion man na ka mga galaxies? Diya sa supercluster. So kining supercluster galaxies, niya diri ang multiple clusters and groups forming massive webs. Ilabihan kadaghan ang mga galaxies nga may abot ginag 2 trillion ka mga galaxies. Pangutana, asa may sentro niini? Sa tanan 2 trillion galaxies, asa sentro niya sa Milky Way? Unya sa Milky Way, naglangkob ni sa mga systems, usa ni solar system. Ang pinakasentro mao ang atong solar system. Ug mao ni pattern ni karong creations sa atong Dios nga maan. Karon ang pangutana,